At ako naman po ay si Nicole Cambalos. Ngayon po, sisimulan po natin ang programa sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Para po sa ating unang awitin po natin ng I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the skies, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the skies, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Yan, isang napakaganda pong awitin. I just keep trusting my Lord. Yan, para po sa ating susunod na awitin, buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus 15 verses 1 to 3. 4. Verses 1 to 4. Ayan. This is the song of Moses. I will sing unto the Lord, for He hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath been thrown into the sea. The Lord is my strength and song, and He is become my salvation. He is my God, and I'll prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. The Lord is a man of war. The Lord is His name, and I will exalt Him. The Lord is a man of war. The Lord is His name. Various chariots and His host hath He cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. The Lord is my strength and song, and He is become my salvation. He is my God, and I'll prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. The Lord is a man of war. The Lord is His name, and I will exalt Him. The Lord is a man of war. The Lord is His name. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang For God So Loved the World. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, kayo po ang pinang mga pangyarihan sa lahat. Kayo po, Panginoon, ng aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na inyo pong binigay sa amin upang kayo po ay mag-aral ng inyong banal na salita. Nawa, Panginoon, magbigay po ito ng inspirasyon sa amin habang kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, sa aming po mga nagawang pagkukulang at pagkasala. Sa ganun, Panginoon, kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ito lang po ang aming samutiling at dalangin sa matamis na pangalan Jesus. Amen. Muli po, isang magandang gabi ng pakikinig sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po, ang ating pong programa ay pinangunahan ng ating chorister na si Sister Joanna Oliverio. Sinundan po ito ng ating opening song, opening prayer na ipinagkaloob sa atin ni Brother Piolo Balaoro. Sinundan po ito ng presider, ang inyong lingkod. Susundan po ito ng ating Bible reading.
Susundan din po ito ng Bible sharing at reflection. Ganon din po, makakarinig tayo ng isang kanta o special song na ibabahagi sa atin ni Sister Jarian at ni Sister Jain Bachansila. Susundan po ito ng ating prayer band at ganon din po, closing song and closing prayer. So, ngayon po sa atin pong sharing, ini-invite po namin kayo na kayo po ay makinig. Ganon din po ay magkaroon po tayo ng mag-send po tayo ng ating prayer request sa ating FB account na Bukal ng Buhay SDA Church. Ganon din po ay magkaroon tayo ng magandang reflection sa ating mga nababasa sa ating mga Bible. So, ngayon po ay sisimulan na po natin ang ating Bible reading. Magsisimula pa tayo kay Sister Lovely. Matthew 18 verse 1, sino ang pinakadakila? Nang oras na iyon ay lumalapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Verse 2, tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna. Verse 3, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad ng isang bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 4, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siya'y pinakadakila sa kaharian ng langit. Verse 5, at sino mang tumanggap sa isang batang ganito, sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Verse 6, ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kailaliman ng dagat. Verse 7, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng mga pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumula ng batong katitisuran. Verse 8, kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ay nakakapagpatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo kaysa sa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. Verse 9, at kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na nag-iisa ang mata kaysa dalawang mata na maitapon sa impyerno ng apoy. Verse 10, pag-ingatan ninyong huwag hamaki ng isa sa mga maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Verse 11, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Verse 12, ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? Verse 13, at kung matagpuan niya ito ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, magagalak si Yari ito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Verse 14, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya ay panumbalik mo ang iyong kapatid. Verse 16, ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Verse 17, kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Verse 18, katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Verse 19, sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang 2 sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit.
Verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Verse 21, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking papatawarin. Hanggang sa makapito ba? Verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Verse 23, kaya ang kaharian ng langit ay may hambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanyang mga utang. Verse 24, nang pasimulan niya ang pagkukwenta, iniharap ang kanyang isang pagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Verse 25, palibhas ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat ng kanyang ari-arian, upang sila'y makakabayad. 26, dahil dito'y nanikluhod ang alipin at nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. 27, dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad ng kanyang utang. Verse 28, ngunit ang alipin ding iyon sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Verse 29, kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Verse 30, ngunit ayaw niya, siya'y umalis at ipinagbilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Verse 31, nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Verse 32, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nag-usap ka sa akin. Verse 33, hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? Verse 34, at sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Verse 35, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ngayon po na napakinggan po natin ang ating chapter sa Matthew 18. Ngayon po ay magkakaroon naman po tayo ng sharing at reflection sa ating mga nabasa. Ayan, so napakaganda ng chapter natin ngayong gabi. Ayan, ang isa sa mga topic na tinutukoy dito ay yung resolving conflicts between doon sa ating kapwa. Ayan, di ba meron ng story dito na about sa utang. Ayan. So, kayo ba? May mga instances ba na nagkaroon ng kasalanan yung kapwa niyo sa inyo? Anong ginawa ninyo? Siyempre, pinatawad natin kasi bilang anak ng Diyos, kailangan marunong tayong magpatawad sa ating kapwa, no? Kasi may nasabi sa verse na kung gano'n natin kamahal yung ating kapwa, ay gano'n din tayo kamahal ng Diyos. Kaya, kung anak tayo ng Diyos, kailangan marunong din tayo magpatawad kasi kahit anong hingi natin ng tawad sa Panginoon, lagi tayo nagpipray, kung hindi natin napapatawad yung Panginoon, paano pa kaya tayo papatawarin ng Panginoon? Diba? So, ayun. Dito sa chapter na to, tinuturo sa atin ni Jesus Christ kung paano mag-deal doon sa mga conflicts. Diba? Ang conflicts, pwede siyang mag-arise in any social situation, kagaya ng sa ating paaralan, within our classmates, o di kaya sa may mga trabaho sa workplace natin. Ayan, so, ituturo dito ng Panginoon na kapag nagkasala yung kapwa natin sa atin, kung ano ba ang dapat nating gagawin. Nakalagay dito na, nabasa ko sa commentary na Desire of Ages na kailangan nating i-approach yung taong nagkasala sa atin. Yan, kung hindi niya nalalaman o hindi siya aware na nagkaroon siya ng kasala sa iyo. 'Di ba? Kasi
merong psychologist na nagsabi na meron daw tayong blind spot, which is yung nakikita yun ng mga tao sa atin, pero sa ating sarili ay hindi tayo aware. So, may mga instances naman talaga, di ba? Aminin natin sa ating sarili na meron tayong nagagawa na hindi talaga natin napapansin. And yun, the best thing na gawin ay kung tayo man yung nagawa ng kasalanan, ay ipaalam natin sa Kanya. Ayan, doon natin mariresolve yung conflict. And one more thing na reminder na hindi pag papaalam tayo ng nakagawa sa atin ng kasalanan, hindi tayo dapat na yung parang nagja-judge, yung nagko-condemn. Ayan, gayahin natin yung Panginoon na, di ba, nung una yung mga tao, ni-rebuke niya yung mga tao ng may kasamang pagmamahal. Ayan, pagsaway na may kasamang pagmamahal. So, ayun po. Amen. So, yun nga, nais ko rin i-share dito yung sa sinabi na sa unang story, sino ang pinakadakila. Yun, dito nga sa story na to, binabanggit dito ng disciples na nagtanong sila sa Panginoon, tinanong nila, Panginoon, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yun nga ang sabi. Tapos sumagot yung Panginoon, 'di ba, sa kanila na kung magiging katulad tayo ng isang bata at magbabago tulad ng ganun nga ng bata, kailan may hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So yun, ninanais ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga tagapagsunod, kung tayo ay makakapasok sa langit, maging katulad tayo ng isang bata na bukal sa loob nila yung mga sinasabi nila, tapos kung may mga binabanggit sila sa kanilang kapwa, yun ay yung talagang nagbula sa kanilang puso. Mga sinasabi nila na talagang siyang katotohanan at nagmumula ngayon sa kanilang puso. At sumunod na kwento, binabanggit nga po dito, diba, na sa mga batong katitisuran, kung mayroong mga pagkakataon na tayo ay natitisod, kung may times na yung kamay natin ay nakakagawa ng mga hindi maganda, mas nanaisin ng Panginoon na yung isang kamay natin na yun ay paputulin natin, kasi yun yung nakakahadlang sa atin upang makapasok sa bayan ng langit. Nais ng Panginoon na kung magiging tayo ay tagapagsunod niya, nais niya na kung magkakaroon man tayo ng kasalanan dahil sa sa part ng katawan na iyon, nais niya na putulin na lang natin yun, kahit na hindi man tayo kumpleto pagdating doon sa langit, basta wag lang tayo magkakasala, na doon mismo sa langit na nais niya, kahit pa tayo ay hindi buo, sa Panginoon kasi buong buo tayo. At yun nga sinasabi niya sa talinghaga nung sa nawawalang tupa, na iniwan niya yung 99 na natupa niya doon, pero yung isa hinahanap niya pa rin. Na sinasabi dito, kung sakali man na yun nga, magkakasala tayo at papaputulin yung mga parts na yun na nagkakasala sa atin, sa pagkakataong yun, hindi pa rin ninanais ng Panginoon yun, kasi sinasabi niya na sa tupa na yun na 99, iniwan niya, pero hahanapin niya pa rin yung nag-iisang mahal niya na tupa. So ayun, dagdag ko lang sa sinabi nga ng Diyos sa Matthew 8:3 na inihahalin tulad tayo sa isang bata. Kasi bilang isang bata, 'di ba, kung mapapansin natin, maglalaro lang sila diyan, and then mamaya ay mag-aaway na, maggalit, ganyan. Bilang isang bata, makalipas lang ang ilang oras, 'di ba, okay na sila, ganyan. So sinasabi dito na dapat maging katulad tayo ng isang bata na madaling magpatawad, na dapat bilang anak ng Diyos ay marunong tayong yun nga magpatawad ng tao, magpatawad sa ating kapatiran, na hindi dapat tayo magtanim ng sama ng loob o kung ano mang negative na makakapag-apekto sa ating spiritual na pangangatawan. Yun lang po. Dagdag ko lang din po, sabi po dito sa verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Lahat naman po tayo nagkakamali po, diba? So, madadaan naman po ito sa usapan. Kung gusto nyo pong
maging strong pa po yung relationship niyo sa yung kapwa or sa yung kaibigan, idaan po natin to sa maayos na usapan. Makipagbati po tayo kahit hindi naman po tayo yung may kasalanan, kahit naman po yung kaibigan or relatives po natin yung may kasalanan. Dahil po, lahat po ay nasusolusyonan sa tulong po ng Panginoon. Okay, so yan po ang ating reflection sa gabing ito. Ngayon po ay summarize po natin ang ating napag-aralan. Ang atin pong chapter ngayong gabi ay meron pong 5 stories. Ito po ang sino ang pinakadakila, greatness in God's kingdom. Susunod po yung mga batong katitisuran, offending others, ang talinghaga ng nawawalang tupa, parable, the lost sheep. Susundan po ito ng kung magkasala ang isang kapatid, trespass between brothers. Ganon din po ang talinhaga ng lingkod na hindi nagpapatawad. At ito po rin ay forgiving others. So, bago po namin tapusin ang aming reflection sa gabing ito, akin po munang babasahin ang text na makatatagpuan sa Desire of Ages 441. But it is to the wrongdoer himself that we are to present the wrong. We are not to make it a matter of comment and criticism among ourselves, nor even after it is to the church. We are at liberty to repeat it to others. A knowledge of the faults of Christian will only be a cause of stumbling to the unbelieving world. And by dwelling upon these things, we ourselves can receive only harm, for it is by beholding that we become changed. So atin pong tatandaan na kapag tayo po ay merong sama ng loob sa ating kapwa, ito po ay hindi nakakabigay ng harm or nakakabigay po sa kanila sa ating kapwa ng mga bigat. Ngunit sa atin din po, tayo rin po mismo ang magkakaroon ng bigat sa ating sarili. Kaya hindi po tayo dapat magkaroon ng tanim ng sama ng loob sa ating kapwa at tayo po ay maging mapagbigay sa bawat isa at maging friendly po tayo sa isa-isa. Tama ba yon? Yan. So, ngayon po ay tapos na po ang ating reflection at ang atin pong pagbibigay ng mga komento sa ating nabasang chapter. Ngayon po ay susundan po ito ng special song na ihahatid po sa atin ni Sister Jarian at ni Sister Jain Bachansila. So, wag po natin kakalimutan na mag-send po tayo ng prayer request sa ating FB account para po tayo ay maisama po natin sa ating prayer request ang ating mga dalangin.
makarating. Mawawalang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawalang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Salamat sa napakagandang awitin ating napakinggan ngayong gabi. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating prayer band. Ang ating prayer band po ay pangunahan ng adoration. Susundan po ito ng confession, ng supplication, and ng thanksgiving. So ang ating pong mga prayer request na natanggap sa ngayong gabi ay ang financial needs ng bawat isa. Ipag-pray din po natin ang prayer ministry natin sa Bukal ng Buhay. Ganun din po ang health ng lahat sa atin. Ganun din po, ipag-pray po natin ang operation na darating ni Sister May, ang recovery ni Kuya Val, at ganun din po, ipagdasal po natin ang frontliners na nagsiserve po sa ating kababayan ngayon. Ganun din po, ipag-pray po natin ang ating mga tagapakinig sa atin pong FB Live. Ipag-pray din po natin ang mga kapatid na nanghihina sa ating pananampalataya at ipag-pray po natin na tayo po ay magkaroon ng forgiving heart katulad po ng ating napag-aralan ngayong gabi. So tayo po ay lumuhod para sa ating prayer band. Let us sing now, dear Lord. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does above. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Mapagmahal na Diyos, Ama, na napakabuti, mapag-unawain at mapagpatawad sa lahat. Diyos na buhay at nasa kataas-taasan ng mga langit. Panginoon, amin pong inilapit ang aming mga sarili sa inyo na kami po'y nagkulang at nagkasala sa inyo, na ito man po'y sa isip, salita at sa gawa ay inyo po kami pakalinisin, Panginoon. Dahil kami po'y napakadungin sa inyong harapan, na nawa inyo po kami pakalinisin, sa ganun, Panginoon, ay kami po'y maging karapat-dapat sa inyo upang lumapit, humingi at magpasalamat. Panginoon, nawa ay patawarin niyo po kami kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, Panginoon, narito po kami sa inyong harapan, tiklop tuhod, nagpapakabanal, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin na ang bawat isa sa amin ay pakabanalin, punuin ng pagmamahal, Panginoon, gayon din po sa pagmamahal sa aming kapwa, gaya ng pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Panginoon, hiling-hiling din po namin na sa oras na ito na alam po namin na kayo po ang nagsusupply ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, especially po sa financial needs ng aming family, ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, lalo-lalo na po, Panginoon, sa wisdom and knowledge na mga
kapatiran, sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho po, Panginoon, lalo-lalo na po sa parents namin na siyang ginagamit po ninyo upang makapag-sustain po sa aming everyday lives. Panginoon, kayo po unawaang siyang magpatibay sa bawat isa sa kanila. Gayon din po, Panginoon, hinihiling po namin na ang health ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na may mga pangyayari na hindi po ninanais namin na nangyayari sa mundong ito. Marami pong sickness ang kumakalat. Gayon din po, marami pong trahedya na nangyayari. Pero alam po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang nagsusupply ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo po ang siyang magpuspos sa amin. Lalo-lalo na po, hipuin po ang bawat isa sa amin upang po ang aming health ay siyang magtibay pa po, Panginoon, upang pong ang bawat isa sa amin ay makapaglingkod ng buo sa inyo at kaparating ng inyong ninanais na sabihin sa mga kapatid po namin na hindi pa po namin nakakasama sa pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na nalalapit na po ang inyong muling pagdating. Ninanais po namin na ang bawat isa sa amin ay walang mawaglit. Kaya po nawa, Panginoon, kayo po ang siyang maghikayat pa sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo. Gayon din po, Panginoon, hinihiling po namin na sa operation po ni Sister May, kayo po ang siyang manguna. Hipuin po nawa siya ng inyong mapagpagaling ng kamay. Gayon din po, kayo po ang siyang pumili ng mga piling doktor upang siya po ay makabalik ng lubusan sa kanyang recovery, Panginoon. Gayon din po, alam po namin na kayo ang siyang great healer ng bawat isa sa amin. Hinihiling namin, Panginoon, na si Brother Val din po sa kanyang recovery, muli po ay magtuloy-tuloy ito, Panginoon, sa ninanais po ninyo upang pong siya ay makapagbalik ng sa kanyang kalagayan, Panginoon, at makapagpuri muli sa inyo at makapag-share po ng gospel. Gayon din po, Panginoon, hinihiling po namin na sa mga frontliners na siyang nag-serve sa bayan, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa kanila. Palakasin pa po nawa sa kanila, iligtas po ang kanilang family. Gayon din po ang kanilang mga puso at isipan ay pakatatagin, Panginoon. Alam po namin na kayo siyang nakakaalam at ang willingness ninyo nawa, Panginoon, ang siyang mangyari. Gayon din po, Panginoon, ang mga hinihiling po ng puso ng bawat isa sa amin. Alam ninyo, Panginoon, na hindi man po namin maibanggit ito ng isa-isa sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang nakakaalam ng ninanais na ang aming puso at mga isipan. Gayon man po, Panginoon, sa aming paghiling na ito, nawa, Panginoon, dinggin ang mga prayers ng bawat isa sa amin, lalo-lalo na po ang mga nangangailangan sa inyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, kami po ay magpapahayag ng pagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, unang-una sa lahat, sa pag-provide sa amin ng tinapay ng buhay na amin pong natamasa ngayong gabi. Maraming salamat sa pag-remind muli sa amin na dapat po kami ay magpapatawad kagaya po ng pagpapatawad ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa time ng prayer na ito na kami po ay muling nakapagpahayag ng aming pong dalangin at pasasalamat. Ganyan, Panginoon, pinasasalamatan po namin ng inyo pong faithfulness sa bawat isa sa amin hanggang sa ngayong mga panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-provide po ng aming pangangailangan. Hindi lang po pang physical, kundi pang spiritual. Maraming salamat, Panginoon, sa great sacrifice ni Jesus Christ para po kami ay matubos sa aming pong mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagninig na aming hiling at dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen. So, ayun po, dyan po nagtatapos ang ating sharing ngayong gabi at ang ating FB Live. Ngayon po ay inaanyayahan po namin kayo na i-like
at ganun din po ay i-watch, ganun din po i-share nyo po sa inyo pong mga kapatiran at sa inyo pong mga friends ang atin pong page para po sila po ay maging updated sa ating mga videos na lalabas pa po sa ating Facebook account. So, tayo po ngayon ay nagkakaroon ng sharing para po tayo makapaghikayat po ng ating ng mga kaluluwa. Ganun din po ay magkaroon po tayo ng time para po mag-spend sa ating Panginoon. So, muli po kami po ay nagpapakilala sa inyo. Ako po si Christine May L. Martinez. Ako po si Piolo T. Balaoro. Ako naman po si Lovely L. Martinez. Ako naman po si Joanna Oliverio. Ako naman po si Jarian Bachansila. At ako naman po ay si Nicole Cambalos. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang doon na lang po.